Chapter 4. Si Grace ay naglalakad na parang ikinakasal na ang dalawa sa oras na ito. Malapad ang mga ngiti nito sa bibig at ang mga mata ay panak-anakang sumusulyap sa buong paligid ng mansyon ng mga Tay Amora. Hayaan mo na muna siya, Jake. Wika rin ng Senyora. So muling naging kampante ang senyor at hinintay ang paglapit ng dalawa. Nakita niya ang mukha ni Stanley na nakatitig sa kanya. Umiwas siya ng tingin nang makita itong ngingiti na sana sa kanya. Ano ang akala nito ay okay lang sa kanya na dalhin nito ang babae nito sa mansyon. Lihim siyang nasasaktan kung alam lamang talaga ng mga taong ito sa paligid niya. Ayaw lamang niya ipakita ang inis at galit niya. Nakokontrol lamang niya ang kanyang sarili lalo na nang makita niya ang tila ba nanonuksong mga ngiti sa kanya ni Grace. Hindi niya inaasahan ang pagmano ni Grace sa mga magulang ni Stanley. Nakita niyang biglang natulala ang mga ito at huli na upang sawayin dahil nakaupo na ang dalawa sa upuan na paarap sa kanila ni Lance. Tinatapik-tapik ni Lance ang mga legs niya. At palagi siyang bumubulong sa kanya na panatilihing cool ang sarili at relax lang. Sinabi rin naman niya na okay lamang talaga siya. Mom, Dad, si Grace po. Siya po. Hindi pa nga itinuloy ni Stanley ang sasabihin nito ay sumingit na si Lance. Ang babae mo kuya. Ang kabit mo in short. Mapang insulto nitong sambit kay Grace. Hinawakan niya ang kamay ni Lance upang ipahiwatig rito na tumigil na. Magkakagulo na naman. Please let's try to become just like what you said to me, okay? Bulong niya. Masyado silang malapit sa isa't isa ni Lance kaya ganito na lamang ang pakiramdam nito. I am Stanley future wife. Nagkapirmahan na sila ni Savannah. At hinihintay na lamang namin ang papers para may kasal na rin kami para paglabas ni baby ay Tay Amora na ito kaagad. Sabat naman ni Grace. Walang sino man ang nagkalakas loob na magsalita. Lahat ay dinedma lamang si Grace. Kahit na si Stanley ay hindi sinagot ang asawang hilaw nito. Hindi ba mahal? Yun na lamang ang hinihintay natin. Tanong nito kay Stanley. Yeah, of course. Mahinang sambit ni Stanley kay Grace. Kahit hindi ito kinakausap ng mga pamilya ni Stanley ay ito ang palaging nag-o-open ng topic. Siya ay inoobserbahan lamang ang dalawa. Ang laki pala talaga ng ipinayat ni Stanley. Ngayong nasa malapit na ito ay kitang-kita niya ang pangangayayat nito. Mas maitim na ang balat niya ngayon at may bilog na itim sa kanyang mga mata. Stress ba ito? Bakit ngayon pa ito naging stressful samantalang kasama ng ganito ang babaeng noon ay pinapangarap nitong makasama? Dumating na ang seafoods na hinihintay nila. Savannah Iya, yung favorite mo oh. Sambit ni Senyora Anita na nakangiting nakatitig sa kanya. Salamat ma'am. Alam niyo po talaga kung ano ang favorite ko. Sambit niya sa biyenan. Mama favorite ko rin po talaga iyan hindi niyo lang po itinatanong. Singit naman ni Grace. Hipon gusto mo. Ay baka manggati ka. Ay pero okay na pala. Kainin mo na. Hindi ka naman siguro manganggati dahil immune ka na. Banat naman ni Lance. Si Drake ay nakikinig lamang sa kanila. Tahimik lamang ito at parang ang lalim ng iniisip. Yung crabs ang paborito ko. Kumuha ito ng isang malaking crabs at isinawsaw sa sauce nito. As usual, kung kumain ang bruha ay parang ngayon lamang nakakain ng masarap. Magtataka pa ba siya kung anong uri ang karakas nito? Mahal, bakit ba nagtitiis tayo sa kondo? Ang laki naman pala ng mansyon nyo. Pwede naman siguro tayong tumira rito, mahal di ba? Dinig niyang sambit ni Grace kay Stanley. Excuse me Iya. Ang mansyon na ito ay mamanahin ng aking bunsong anak na si Drake. Wika ni Papa J nang narinig rin pala kung ano ang sinabing babae. Ganun po ba? Mahal. Pagawa ka na lang ng mansyon para sa atin. Para sa mga anak natin. Bilang ng babae kay Stanley. You're so funny Iya.
Natatawang wika ni Senyor Jake Tay Amora. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng tawang iyon ni Papa J. Ngunit nararamdaman niya na hindi ito magandang senyales. "Excuse me lang po." Tumayo si Savannah at nagpaalam na muna na pupunta sa comfort room. Ihing-ihi na siya kanina pa noong dumating siya. Umurong lamang ang ihi niya nang makita ang mga magulang ni Stanley. "Hi Savannah." Nakangiting wika ni Grace sa kanya nang lumabas siya sa comfort room. "Maraming salamat talaga dahil pinaubaya mo sa akin si Stanley. You know. Napakaswerte ko talaga sa kanya no. And you. Pasensya ka na ha dahil wala ka talagang makukuha na kahit na isang singkong duleng mula sa mga Tay Amora. Kita mo ito, ito ang alas ko." Sambit nito na itinuturo ang maliit pang umbok ng tiyan. "Ayun lang ba? Sige. Pasalamat ka dahil may utak ako dahil kung wala baka matagal ka nang nadispatcha ng asawa ko. Huwag kang magpasalamat sa akin dahil hindi pa tayo tapos." Wika niya rito. "At para sabihin ko sa'yo, hindi bagay ang sapatos mo sa outfit mo." Wika niya at bigla itong tinalikuran ngunit bigla siya nitong hinayla sa may kusina. "Ano ba ha? Tumigil ka na nga. Alam mo ayaw kitang patulan Grace." Hiyaw niya sa babae. "Mahal mo pa si Stanley di ba? Inaakit mo pa rin siya hanggang ngayon di ba Savannah? Nagpagupit ka at nagpaganda para bumalik siya sa'yo di ba? Yun ang katotohanan Savannah." Bintang nito sa kanya. "Nababaliw na ba ang babaeng ito? Ano ba yang sinasabi mo? Baliw ka na ba? Wala na akong pakialam sa inyo ng Stanley na yon." Wika niya at tinalikuran na ulit ito. Ayaw niya ng gulo lalo na at nasa mansyon siya ng mga biyenan niya. "At pwede bang kumilos ka na lang ng may class kahit ngayon lang Grace? Ipakita mo naman sa mga parents ni Stanley na hindi ka asal kalye okay?" Dagdag pa niya, "Asal kalye pala ha." Nabigla siya nang bigla itong sumigaw ng malakas. Sinabunutan ni Grace ang sariling buhok. Kinuha ang isang baso ng juice sa lamesa at isinaboy sa sarili niya at umupo ito sa sahig at humagulgol ng malakas. Napaawang ang bibig niya. "Ano ang nangyari Savannah? Mahal?" Sigaw ni Stanley nang marating nito ang kinaroroonan nila. "Mahal, si Savannah. Sinabunutan niya ako at itinulak. Binuhusan niya pa ako ng juice." Humahagulgol na sambit ni Grace kay Stanley. Itinayo naman ni Stanley ang babae nito at mahigpit na niyakap. "Bakit ko naman gagawin sa'yo ang ganyan? Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo at hindi ako." Sigaw niya rito. "Savannah, tumigil ka na nga. Bakit ba palagi mong sinasaktan si Grace? Alam mo naman na buntis siya di ba? Ano ba ang gusto mo malaglag ang anak namin Savannah? Move on." Hiyaw sa kanya ni Stanley. "Alam mo uto-uto ka talaga Stanley. Parehas kayong mga baliw. Bagay nga kayong dalawa." Hiyaw niya at tinalikuran na ang dalawa. Seriously, pinagbintangan pa siya nito sa bagay na hindi niya ginawa. Parang tambol ang dibdib niya sa lakas ng tibok nito. Hinawakan niya ang tiyan niya trying to calm down herself. "Are you okay Savannah?" Tanong sa kanya ni Lance nang makabalik na siya sa lamesa. Ikinuwento niya rito ang nangyari kanina. Hindi na rin bumalik sina Stanley at ang babae nito. Siguro ay umakyat ang dalawa sa elevator ng mansyon upang makapagpalit ng damit ang babae nito. Napailing na lamang siya. "Stanley, bakit hindi ka gumising sa bangungot na ito? Bulag na ba si Stanley para hindi makita at maramdaman ang tunay na ugali ng babae nito?" Dumaan sina Stanley at Grace sa elevator na nasa tabi lamang ng kitchen patungo sa ikalawang palapag ng mansyon. Ipinasok niya ito sa dating kwarto niya at itinuro sa babae ang malaking aparador ng mga damit niya dati. Basang-basa si Grace at ang kalat ng buhok nito. "Take a shower if you want para maging comfortable ka mahal." Wika niya rito. "Sige salamat mahal. Alam mo sana pwede tayong tumira rito. Kausapin mo naman ang daddy mo mahal."
Wika nito sa kanya habang hinihubaran ang best idang suot. Sinabi na niya sa'yo na hindi tayo pwede dito, Grace. Sagot niya. Iba naman pala ang daddy mo. Ang laki-laki ng mansyon na ito parang makikitira lang, hindi talaga pwede. Dagdag pa ulit nito. Grace. Mansyon nila ni mommy ito. Narinig mo naman siguro kung ano ang sinabi niya, di ba? Na kay Drake ipapamana ang mansyon na ito, right? Muli niyang sambit rito. Sa'yo ano ang ipapamana niya? Parang unfair naman ata ang daddy mo sa'yo, mahal. Bakit puro mga kapatid mo na lang ang swerte sa mga mamanahin? Wika nito. Hindi naman sa ganon. Isa pa rin akong Tay Amora at panganay nilang anak, kaya may mamanahin ako. Seryoso niyang sambit. Teka. If you want to take a shower, pumasok ka na sa bathroom at baka naiinip na sila sa paghihintay sa atin. Sambit niyang muli. Lumabas siya ng kwarto niya at naglibot na muna sa paligid ng pangalawang palapag ng bahay nila hanggang sa nakarating siya sa control room ng mansyon. Something is bothering him. Parang ang hirap paniwalaan si Grace na magagawa ni Savannah ang bagay na iyon kanina. Kanina habang ininsulto niya si Savannah ay nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Bakit tila may tumusok rin sa puso niya nang makita ang mga mata ng dating asawa? He rewind the video. Lahat ng kwarto ng mansyon ay may CCTV. Gusto niya lang makasigurado kung totoo nga ang sinasabi ni Grace. Lately ay napansin niyang iba ang ikinilos nito, lalo na kanina nang tinanong niya siya tungkol sa kanyang mana. Ni isang beses ay hindi niya narinig kay Savannah ang tungkol sa mamanahin niya. Hindi ito nagtanong o nagpakita ng interes sa mga ari-arian nila ng mga Tay Amora. Tapos nakita niya. Kitang-kita niya ang pag-abang ni Grace kay Savannah mula sa CR. Nag-uusap ang dalawa habang si Savannah naman ay kalmado lang at relax. Tumalikod na sana si Savannah ngunit hinayla ito ni Grace patungo sa kitchen at doon na nga niya nakita kung paano nito sinabunutan ang sarili. Binuhusan ng juice ang sarili at lumapag sa sahig ng mag-isa. At dumating na nga siya at nagbitaw ng mga salita kay Savannah. Tapos tumalikod na lang si Savannah at iniwan silang dalawa sa kusina na paupo siya sa monoblock chair. How can he be so stupid? Bakit nagawa ni Grace ang bagay na iyon? Pinagbintangan pa nito si Savannah na may tangkang masama rito. Tumayo siyang muli at saktong nakabihis na si Grace nang madatnan niya. May nahanap itong t-shirt at cotton shorts na unisex. Umupo siya sa kama at pinagmamasdan lamang ang babae. Bakit bigla na lamang niyang naisip na hindi pala talaga niya kilala ang tunay na pagkatao nito? Ang una nilang pagkikita ay sa loob ng bar. Wala siyang masabi kundi napakalambing nito at malaanghel ang itsura. Kapag nagsasama naman silang dalawa ay puro kabaitan lamang ang ipinapakita nito. Mahal. Tara na. Tayo ka na dyan. Wika nito ngunit hindi pa rin siya natitinag. Bakit, Grace? Tanging sambit niya sa babae. Anong bakit? Anong problema mo, mahal? Tanong nito sa kanya. He unlocked his phone at binuksan ang video na ipinadala niya kanina galing sa computer ng mansyon. Ipinakita niya ang kuha ng CCTV sa kitchen kanina. Tila ba natulos ang babae? Hindi ito makapaniwalang malalaman niya ang drama nito kanina. You lied to me, Grace. Bakit mo siya pinagbintangan? Bakit kailangan mong gawin yun sa kanya? Tanong niya rito. Madilim ang anyo niya sa babae dahil hindi talaga niya matanggap na ganito ito. Ito ba ang kauna-unahang beses na nagsinungaling ka sa akin, Grace? Tell me, ano pa ba ang mga kasinungalingang sinabi mo sa akin? Galit niyang hiyaw sa babae. Napaatras ito nang bigla siyang tumayo at hinawakan ang dalawang balikat nito. Grace, sabihin mo nga sa akin. Ako ba ang nagkamali ha? Dapat ba akong magsisi? No. No, mahal.
Patawarin mo ako. Ginawa ko rin naman yun dahil mahal ka pa niya. Sinusubukan ka pa rin niyang agawin. Gusto ka pang agawin ng asawa mo sa akin. Ginawa ko yun para magmukha siyang masama sa paningin mo, mahal. Please, huwag ka nang magalit, mahal. Hinding-hindi ko na uulitin yun, promise. Umiiyak na sambit ni Grace sa kanya. Mahigpit siya nitong niyakap mula sa likuran. Grace, kung gagawin mo pa ulit iyon, hindi ako magdadalawang isip na iwanan ka. Wika nito sa kanya. Promise, mahal, hinding-hindi na. Hihingi ako ng tawad kay Savannah para maniwala kang sincere ako sa pangako ko sa'yo. Just don't be mad at me, mahal, please. Malambing na wika nito sa kanya. Hindi na siya sumagot pa rito. Pati siya pala ay kailangan ring humingi ng pasensya kay Savannah. Bumaba sila sa hapagkainan ngunit wala na si Savannah. Nagtanong siya sa mommy niya ngunit ang sagot nito ay nauna na raw ang dating asawa dahil may tumawag rito kanina. Mukhang nagmamadali raw ito. Lihim siyang nanghinayang. Ang dami na niyang kasalanan kay Savannah. Nadagdagan pa ng isa kanina. Nagpaalam na rin sila sa mga magulang niya. Bukas ay isa na namang matinding labanan sa paghahanap ng investment. Halos naubos na niya ang lahat ng companies sa Manila ngunti kahit ni isa sa mga ito ay ayaw siyang tanggapin. Bigla niyang inisip ang second offer ni Mr. James Lawis sa kanya, and that is to be his business consultant. Mababa nga lang ang sweldo. Pero kung wala na talaga siyang choice ay tatanggapin niya ang alok nito. 50,000 a month is a big amount lalo na ngayong wala naman siyang income except sa savings niya na unti-unti nang nauubos. Ang kondo na tinitirhan nila ngayon ay ang tanging asset na meron siya. Ito ang parusa na kailangan niyang harapin at ipakita sa daddy niya na kaya niya. Kahit na hindi siya sanay na walang hawak na malaking pera ay magtitiis siya alang-alang sa magiging anak niya. Nang dumating sila sa kondo ay natulog na kaagad si Grace. Lumabas siya sa smoking area upang manigarilyo. Hindi naman niya ito gawain dati pa pero lately dahil sa stress ay natuto na siyang manigarilyo. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa at dinayal ang numero ni Savannah. Memoryado naman niya iyon kahit na nakabura na sa contacts niya. Natuwa siya nang marinig na nagri-ring ito. Hindi pa rin pala ito nagpalit ng numero. Nakailang ring na ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Nadismaya siya. Bigla na lamang siyang nabuhayan ng loob nang makita na may tumatawag sa kanya na hindi nakarehistrong numero. Hello, Savannah. Agad niyang tanong sa pag-aakalang si Savannah ang tumawag. Stanley, this is your dad. Wika nito. Dad, napatawag ka. Para sabihin sa'yo na hindi ko nagustuhan ang pagdala mo sa kabit mo sa mansyon. Pinagbigyan ko na kayo ng isang beses pero hanggang doon na lang iyon. Kahit na sabihin ninyong divorce na kayo ni Savannah ay hindi ko pa rin malilimutan na ang babaeng yun ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Kaya hanggang magkasama kayo ng babaeng yan ay hindi ka mabubuhay na isang Thai Amora. Maghihirap ka, anak. Ayusin mo ang buhay mo habang maaga pa. Tandaan mo rin ito. Kahit na isang dosina pa ang isisilang ng babae mo. Hinding-hindi ko sila tatanggapin bilang tagapagmana ng Thai Amora clan. Wika nito at saka ibinaba na ang cellphone. Naramdaman niya ang pagtulo ng luha niya sa mata. Parang sinukluban siya ng langit at lupa sa sandaling ito. Itinanggi siya ng kanyang sariling ama dahil sa pagpili niya sa kanyang kabit kaysa sa kanyang legal na asawa. Pagkatapos manigarilyo ay naglakad siya sa lobby ng kondo habang nakamasid sa may daanan. Maigi niyang pinagmasdan ang isang itim na Hilux na nakaparada sa tapat ng condo building at tila may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi naman nagtagal ay umalis na ang itim na kotse at sa likuran nito ay may nakasunod na itim na Ducati. Bigla siyang kinutuban ng hindi maganda. Ang araw na ito ay puno ng mga nakababahalang kaganapan. Ito na ba ang araw-araw na almusal?
Tanghalian at hapunan niya dati naman noong sila pa ni Savannah ay wala siyang hinaharap na problema except sa problema sa kumpanya. Nagagawa pa nga niyang mag-gym kapag may extra time siya. Pero ngayon, parang lahat ng bagay ay pinuproblema niya lalong-lalo na ang bukas. Alam niyang bukas ay ibang challenge na naman sa kanya. Nang pumasok siya ay nakita niya ang natutulog na si Grace sa kama. Mahimbing ang tulog nito at nakuha niyang pagmasdan ang maamong mukha ng babae. This day, hindi talaga niya inaasahan ang ginawa nito. Aaminin niya ay may isang bahagi ng puso niya ang na-turn off sa babae. Parang hindi ordinaryong tao ang makakagawa ng bagay na iyon. Ano pa nga ba ang sikreto mo, Grace? Samantala, Savannah POV. Maaga siyang nagpaalam sa mga biyenan at in-laws niya. Hindi na niya hinintay pa ang dalawa na makabalik pa. Para ano pa ba ang ipamukha lamang sa mukha niya na mali na naman siya? Na siya na naman ang masama. No way. Pupuntahan na muna niya si Zarina sa address na ibinigay nito. Sa isang amusement park. Napailing na lamang siya. Ito talagang si Zarina. Bumalik na naman ang pagiging isip bata nito. Maraming mga rides ang nakikita niya sa paligid. Marami ring mga bata ang naroon. Hindi na niya makontak si Zarina. Pambihira talaga. Ano ang akala nito? Ang liit lang ng amusement park para hulaan niya kung nasan ito ngayon. Bigla tuloy siyang naglaway nang makita ang isang batang babae na dinidilaan ang ice cream na nasa cone. May kulay green, pink at yellow kaya naman saglit na muna niyang kinalimutan ang totoong pakay at bumili na muna ng ice cream in cone. Sobrang laki ng bawat scoopong at nang makabili na siya ay umupo na muna siya sa isang pahabang metal chair na nasa ilalim ng isang malaking puno at pinapak ang biniling ice cream. Nakakamiss ang childhood niya kapag kumakain siya ng ganito. Napahinto siya sa pagpapak ng ice cream nang makaramdam siya ng malamig sa gilid ng leg niya. Hindi siya gumalaw dahil alam niyang bunganga iyon ng baril. But in just a split of seconds ay nagawa niyang umilag at agawin ang baril mula sa taong tumutok sa kanya. Ni hindi man lang nahulog ang ice cream sa cone kahit na napakabilis ng kanyang galaw sa sandaling iyon. Nakita niya ang nakangising mukha ni Zarina sa oras na iyon. Napailing siya. Pambihira ka, Zarina. Nakita mo na ngang nag-e-enjoy ako dito sa tabi. Wika niya rito. Sorry, Bes. Sinusubukan ko lang naman kung matinik ka pa rin sa galawang asasin ang kalahati ng pagkatao mo, Savannah. Nakangiting wika ng kaibigan. Teka, mag-isa ka lang. Nasaan na ang sinasabi mong kapartner ko? Ay lapag mo na ang mission please. Wika niya. Oo. Sandali lang, wag masyadong atet okay. Hindi ito ang tamang lugar para sabihin ko sa inyo. Pumunta tayo sa ibang lugar na ligtas. Wika ni Zarina. Ha? Bakit saan pa? Change venue na naman, Zarona. Bakit hindi na lang dito? Angal niya sa kaibigan habang sige pa rin sa paglantak ng ice cream. Isang scoop na lamang ang natira. Mamaya may plano pa siyang bumili ulit. Bitin pa siya. She's craving for more. Doon tayo sa itaas. Turo nito ang isang napakataas na Ferris wheel. Ano? Zarina naman. Masusuka ako dyan. Angal na naman niya. Hay sus, halika na, Bes. Nakaka-enjoy yan. Hinayla nito sa isang braso niya. Sumunod siya rito at nang sumakay sila ay may sumakay ring isang lalaki sa loob. Oh, Savannah. Meet your new partner in crime. Sambit ni Zarina sa kanya.
Siya ang makakasama mo sa missions na ipapagawa sa inyo ng Golden Scorpion Clan at next week ay aalis kayo and your target is inside this chip. Nasa loob ng chip na ito ang lahat ng impormasyon tungkol sa target ninyo. Okay. You can just insert this later in this app. After playing the video it will self-destruct. Malinaw ba? Mahabang wika ng kanya ng kaibigan. Oo. Malinaw sa akin pero para sa kanya parang hindi. Dahil naka-shade siya kahit wala na namang araw. Wika niya sa lalaking kaharap. Galit ka ba sa akin? Savannah. Last time I check hindi tayo magkaaway. Wika nito sa kanya. Hoy. Cassius Ty Amora alagaan mo si Savannah. Buntis yan. Sabad naman ni Zarina sa kanila. What? So, you and Stanley. Pwede ba? Sikreto ito okay. Kapag nalaman niya ito. Isa lang ang pwede kong pagbintangan. Ikaw lang. Wika niya. They were friends naman. Pero naiinis lamang siya dahil sa dinami-dami ng pwedeng maging partner niya ay si Cassius pa. Actually, isang malaking lihim ang pagkatao ni Cassius. Ang hindi alam ng lahat ay isa itong assassin recruited by his cousin Zarina. Naiinis lang siya. Paano ba naman kasi? Kung magkahawig si Drake kay Stanley. Mas hawig ng Cassius na ito ang dating asawa niya. Nagsimulang mag-alboruto ang makina ng Ferris wheel. Tumaas ng tumaas ang sinasakyan nila hanggang sa tumigil ito sa taas at dumuyan pa ito sa itaas. Kainis ka Zarina. Babaligtad ang sikmura ko rito. Wika niya sa kaibigan. Dinig na naman niya ang malakas na halakhak ni Zarina nang makita ang itsura niya. Kahit naas-asin siya at sanay naman sa mataas na lugar ay ayaw talaga niyang sumakay sa Ferris wheel. Parang hinahalungkat ang bituka niya sa sandaling iyon. What the? Bulyo ni Cassius Ty Amora. Nang samuka siya sa mismong harapan ng pantalon nito. Tawang-tawa lang naman si Zarika sa itsura ni Cassius na panay ang ngiwi at tinatakpan ang ilong. Pambihira. Is this how you welcome your partner, Savannah? Gigil na wika ni Cassius sa kanya. Kasalanan ito ng pinsan mo kung hindi niya ako pinilit na isakay rito di sana hindi ka naligo sa suka ko. Sagot niya sa binata. Anong oras titigil ito Zarina at baka ako na naman ang masuka. Dagdag pa ng binata. Hindi pa rin tumitigil sa pagtawa ni Zarina dahil talagang naisahan sila nito. Wala na talagang ibang mananalo sa kapulyahan nito. Ito at si Zarina ang talagang napakapilya sa grupo nila. Lahat na ata ng kalokohan ay alam ng mga ito pero mas masahol talaga si Lucy. Hindi nga niya alam kung bakit wala ito ngayon. Hanggang sa bumaba na sila ay hindi pa rin maipinta ang mukha ni Casillos. Imbes na nag-enjoy sa rides ay parang uminom ito ng isang bateng suka. Napakaasim ng muka nito sa sandaling iyon. May mga puti pa sa pantalon nito na animo ay may milagro itong ginawa kanina. At ang ibang taong dumadaan ay panay ang titig sa harapan ng pantalon nito. Pumunta ulit siya sa ice cream station upang bumili ng tubig at kumuha na rin ng tissue. She washed her mouth dahil nalalasahan pa niya ang ibang lasa dahil sa isinuka niya. Pagkatapos ay nilapitan niya si Cassius. Oh ayan. Lilinisan ko para wala ka ng reklamo. Wika niya rito habang pinapyunas ang tissue sa harapan ng pantalon nito. Hindi naman ito umilag ngunit nang maramdaman nito ang kamay niya na tumama sa harapan nito ay bigla na lamang itong pumalag. Hoy teka lang. Dahan-dahan naman. Ano ba yang ginagawa mo Savannah? Majay gising ang sleeping giant ko sa pagpunas mo na yan. Ako na nga, pambihira talaga, ang malas ng araw ko. Hineblat nito ang tissue sa kamay niya at ito na ang nagpunas sa mga sinuka niya sa pantalon nito. So ano na Zarina, baka naman may gusto ka pang sakyan dito.
O baka naman pauuwiin mo na muna ako upang makapagpalit at maligo dahil amoy basurahan na ako. Sambit ni Cassius sa pinsan nitong si Zarina. O sige na, mauna ka na pinsan. Basta, next week ready na kayo ni Savannah. Don't worry pinsan. Magaling si Savannah. Bagay kayo sa mission na iyan. Wika ni Zarina kay Cassius. Oo nga no. Magaling pero mukhang ako ang papatayin ni Savannah. Magkamukha ba talaga kami ni Kuya Stanley? Wika nito. Umalis ka na at baka isa-salvage na talaga kita Cassius. Wika niya sa binata. Nagpaalam na si Cassius ngunit nanatili na muna sila ni Zarina sa loob ng amusement park. Umupo silang muli sa pahabang metal chair na inupuan niya kanina. So, seriously Zarina, siya na ba at wala nang iba? Tanong niya kay Zarina. Oo, siya na talaga at wala nang iba. Seryosong wika nito. Umuwi na pala tayo Zarina. Bawal pala akong mapuyat. Alam mo na, wika niya. Oo nga pala no. Tara na. Wika ni Zarina. Nakadukati ako. At ikaw. Dala ko ang kotse ko. Wika niya. Nakakonvoy sila ni Zarina pauwi. Pero pagdating sa isang kanto ay tumawag si Zarina sa cellphone niya. Asking her to stop. Luminga siya sa paligid. Ang condominium ni Stanley. Savannah tingnan mo. May nakapark na itim na kotse sa tapat. Walang plate number. Wika nito sa kanya. Kausap niya pa rin ito sa cellphone. Totoo nga ang sinabi ni Zarina. May nakaabang na sasakyan sa labas ng kondo ni Stanley. Sure siya na nasa loob ito ng kondo kasama ang babae nito. Hindi naman nagtagal ay umusad ang itim na kotse at sumunod naman si Zarina sa likuran ng mga ito. Bumaba siya at nagtago sa isang mayabong na damuhan. Sumilip siya sa tapat ng kondo at nakita si Stanley na nakamasid sa labas. Nakita rin ba nito ang itim na sasakyan kanina? Maliwanag ang ilaw sa paligid kaya kitang-kita niya ang mukha ng dating asawa. Masasabi niyang malungkot ito. Pero bakit? Hindi niya alam pero nararamdaman niyang malungkot ito. Kanina sa mansyon, hindi nito maikukubli ang kalungkutan sa mga mata. Hindi naman siya ganyan dati. Masyado na ba itong pinapahirapan ng ama? Kaya pa ba ni Stanley ang ganti ng ama nito? Napasandal siya sa pader nang makitang pumasok na ito ulit sa loob. Napailing na lamang siya, parang kailan lang nagsasama pa sila sa iisang bubong. Siya pa ang inuuwian. Siya pa ang nagbubukas ng pinto sa asawa niya at iisang pintuan lamang ng bahay ang kinakatok at pinapasukan nito. Nakita ko siyang pumasok sa pintong iyon. Parang nangyayari na naman ang flashback ng nakaraan. Nakaraan na hindi na pwedeng balikan. Isang nakaraan na dapat na niyang ibaon sa limot. Bumalik na muli siya sa loob ng kanyang sasakyan at nagmaneho na pabalik sa kanyang cafeteria. Naghilamos na muna siya at nagpalit ng damit bago sumampa sa kama. Ngayon lamang siya napangiti nang maalala ang nangyari sa kanila ni Cassius kanina. Hindi talaga may pinta kanina ang mukha nito nang sumuka siya sa pantalon ng binata. Nakikita at nakakausap naman niya dati ang binata. Pero palagi itong nasa ibang bansa o hindi kaya ay nasa Cebu. Hindi nga niya ma-imagine na magiging kapartner niya ito. Kung pwede nga lang talagang palitan ay gagawin talaga niya kaso kung sino ang itinakda ay sila na ang dapat. Nakapikit na sana siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Si Zarina ang tumatawag kaya mabilis niya iyong sinagot. Bakit Bes? Tanong niya rito. 11:00 na ng gabi nang tiningnan niya ang orasan. Sinundan ko sila. Pumasok sa isang malaking mansyon. May naalala ka bang kaaway ni Kuya Stanley dati? Tanong nito sa kanya. She tried to think pero wala talaga siyang maalala. Walang kaaway si Stanley dahil napakabait nito at marunong itong makipagkapwa-tao. Wala akong maisip na may kalaban si Stanley. Alam mo namang bantay ko siya parati. Hindi ko iniisip na ang mga namba-blackmail dati yan sa kanya. You know takot sila sa atin nang malaman nilang sino ang protector ni Stanley. Siguro kung meron man.
Ito ay dapat na isang tao na nakilala niya kamakailan. Sambit niya. Siguro tama ka, Savannah. Pero karamihan sa mga negosyante ay wala ng habol pa kay Kuya Stanley. Hindi lihim sa kanila ang tungkol sa ginawa ni Tito sa kanya, kaya kung isa sa mga kakompetensya ni Kuya ang kalaban niya, impossible ata yun. Wika nito. Sinabi ko sa iyo noon na imbestigahan siya. Baka siya ang sagot sa mga katanungan natin, Bes. Suhestyon niya. Well, sige, remind me. Nakakalimutan ko palagi ang bagay na yan. Wika nito. Sige na, Bes. Matulog ka na. Tatawagan kita kung may natuklasan ako. Good night, Bes. Wika ng kaibigan niya bago nito ibinaba ang cellphone. So maybe it's Grace. Sino ba ang maghahabol kay Stanley? Si Grave lamang naman ang kasama nito ngayon. Wala silang masyadong alam sa background ng babae. All they know is taga-squatter area ito, pero hindi talaga nila inimbestigahan ang pagkatao nito. Her work environment also. Napahawak siya sa tiyan niya nang maramdaman na parang may pamitik. Ang heartbeat ba ng baby niya? Wala na siyang dapat na habulin pa sa mga Thai Amora dahil ang nakatago pa lamang niyang pera ay sobra pa kaysa sa mamanahin ng anak niya mula sa ama nito. Kinabukasan ay tumulong na muna siya sa cafeteria dahil maraming mga customers sa umagang iyon. Tinulungan niya ang kanyang mga tauhan sa pag-aasikaso ng mga customers. Ma'am, kayo daw po ang magdadala sa table 8. Request po ng customer. Wika ni Julie sa kanya. Kinuha naman niya ang tray na may lamang cappuccino at croissant bread. Naglalakad pa lamang siya palapit ay alam na niya kung sino ang customer na tinutukoy ni Julie. Sa isang maikling sulyap, akala talaga niya ay si Stanley dahil pati pangangatawan ng magpinsan ay pareho talaga. Samantalang si Drake ay mas malapad kaysa kay Stanley at mas matangkad. So you're here, Cass. Sambit niya sa lalaki. Yun ang nakasanayan niyang tawag kay Cassius noon pa man. Nabalitaan ko kasi that you serve the best coffee in town. Wika nito. Libre mo na lang ito ha. Tandaan mo ang ginawa mo sa akin kagabi. Dagdag pa nito. Napangiti siya sa sinabi nito. Inilapag niya ang taza at platito sa harapan nito. Umupo din siya sa harap niya. Sorry na. Pinaalala mo na naman. Wika niya rito. Well, pumunta din ako dito para imbitahan ka sa isang hapunan. May bagong bukas na hotel. Naghahanap ako ng makakasama to explore it. Naisip kita baka gusto mong matry ang mga menu nila. Ano sa palagay mo? Tanong nito sa kanya. Sige, dinner pa naman diba? Mag-coffee ka na muna riyan. Wika niya sa lalaki. Tumayo siyang muli. Nagpaalam na ulit kay Cassius dahil may nakita siyang bagong dating na mga customers. Kahit na busy siya ay hindi pa rin naman umaalis si Cassius sa loob. Nang lumingon siya rito ay abala ito sa pagbabasa ng kung ano sa cellphone nito. Muli siyang lumapit rito nang makitang lunchtime na. Wala ba itong gagawin? Cassius is also a businessman. Katulad ni na Stanley ay company rin ang mamanahin ng binata. Marami siyang narinig tungkol sa kanya kabilang na ang engaged na siya through fixed marriage. Iba-iba talaga ang mga ugali ng mga Thai Amora. Hey, wala ka bang planong umalis? Anong oras ka pa nandito? Wala ka bang importanteng gagawin bukod sa pag-upo dito sa cafeteria? Tanong niya sa binata. At bakit? Customer ako dito at mayroon akong lahat ng karapatan na maupo dito at lihim na titigan ka. Seryosong wika nito. Hoy, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Cassius. Tumahimik ka kung ayaw mong masaktan. Banta niya sa binata. Nakatitig ako sa sinayang ng pinsan ko. At ngayon pala ay partner in crime ko na. Sambit muli nito. Nalipasan ka na ba ng gutom? Pasaway kang Thai Amora. Halika nga sa loob ng office ko. Nagluto ako ng tinulang isda, baka kulang ka lang sa fluid kaya lumuluwag na yang tornilyo mo sa utak. Wika niya. Pumasok na sila sa loob ng office niya at naghanda siya ng makakain nila sa lamesa. Ang sarap ng pagkain.
Ang sarap palang tumambay dito. Wika nito nang matikman ang luto niya. No more next time, mahiya ka naman no. Wika niya sa binata. Savannah, final decision mo na ba na hindi ipagsabi kay kuya? Tanong nito. Buntis ka. Ayos lang ba sayo kung itatago mo ito sa kanya? Tanong nito. Yes, Cassius. It's final already. Hindi nangga ako maghahabol sa mamanahin ng anak ko. Ayaw ko ng gulo, okay? At ang peace of mind ang pinakamagandang bagay na mamanahin ko kaysa sa maghahabol ako. Malay mo, mamaya ikakasal na ang kuya mo sa kanyang may kabit at ang babaeng yun ay mas hahaba pa ang sungay upang suwagin ako. Ayaw ko ng away, Cassius. Ang gusto ko lang ay manatili sa ibang bansa pagkatapos ng mission natin doon. Hindi na muna ako babalik sa Pilipinas. Babalik ako kung nagka-amnesia na ako. Natatawang sambit niya sa binata. Ikaw naman. Huwag naman. Ito ka pa rin. Ang saya kaya sa Pilipinas ang daming mga gwapo lalo na ang mga Thai Amora. Wika nito. What? Puro playboy rin ang mga Thai Amora kaya wag na lang. Wika niya. Nagsalo sila ni Cassius sa pagkaing niluto niya kanina. Nang lumabas sila ay nagpaalam na muna ito saglit at sinabing babalik lang ito para sunduin siya sa dinner nila mamayang gabi. Ma'am, may naghahanap po. Wika ni Julie nang lumapit sa kanya. Sino? Nagtatakang tanong niya. Si Cassius na naman ba? Kaaalis pa lang naman ito. Hey! Lumingon siya sa pinaggalingan ng boses. Nakita niya ang nakangiting si Joey Lawis. Ikaw? Goodness, paano mo nalaman ang location ko? Ang sabi nga nila kung gusto mong makakuha ng isang bagay, magtrabaho para dito. Yan ang ginagawa ko. By the way, this is for you. Hindi ako sigurado kung gusto mo ng flowers. Pero sana magustuhan mo. Sumilay ang matamis na ngiti sa bibig ni Joey. Iginiya niya ito upang umupo sila sa lamesa na nasa pinakadulo ng cafeteria. Kagaya ni Cassius ay panay rin ang sulyap ng mga customers kay Joey dahil kagaya ni Cassius ay napakalakas pa rin talaga ng appeal ni Joey. Yung tipong babagsak talaga ang pangamo habang nakatitig sa kanya. Thanks for these flowers, Joey. Matanong ko lang, para saan ang lahat ng ito ha? Tanong niya rito. Thank you sa flowers dahil sa pagtulong mo sa akin kahapon. You see, hindi na ako kinukulit ni Daddy. And another thing also, gusto ko sanang makipagkaibigan sa'yo, Savannah. Seryosong wika ng binata. Friendship. Of course naman. Pwede. Wika niya sa lalaki. Aalis na naman siya sa Pilipinas kaya pagbibigyan na lamang niya ang binata. Mukhang sincere naman talaga ito sa kanya. Talaga. Yes. Thank you so much, Savannah. Pero, someday more than ang hihingin ko. More than friends ang gusto ko. Wika nito sa kanya. Humalakhak siya ng malakas nang marinig ang sinabi ni Joey. Hoy Joey, tumigil ka nga riyan. Mas bata ka kasya sa akin, Joey. Maghanap ka na lang ng kaedad mo. At saka, hindi na siguro ako magkaka-boyfriend pa. Ayaw ko na talaga. Naaga lang naman ng iba. Huwag na lang. After all, sa tingin mo maghahanap pa ako ng sakit ng ulo. Ouch, wag na lang. Aniya sa lalaki. Huwag ka namang magsalita ng patapos, Savannah. Pero hayaan mo. Maghahinta ako. Wika pa nito. Siya nga pala hindi na ako magtataga. Kailangan ko nang umalis. May meeting pa kasi ako. Pamamaalam nito sa kanya. Sige Joey, mag-ingat ka. Wika niya rito. Umalis na ito pero naiwan pa rin siyang tulala. Ano ang meron sa araw na ito? Kanina si Cassius, at ngayon si Joey naman. Sa totoo lang talata ay ayaw na niyang pumasok pa sa isang relasyon. Kakatapos lamang niya sa isang malungkot na relasyon. Ang isang napaka-trauma at pumasok sa ibang relasyon ay hindi ang lunas sa kanyang nasirang puso. Ang ibang lalaki ay hindi gamot para gamutin ang sakit niya. Baka nga mas dadagdag pa ito sa sakit at magiging problema lamang. Mas mabuti pang kaibigan na lamang, at least she won't expect something. At saka, masakit umasa sa isang tao.
Yung asawa nga niya na hinarap na siya sa altar at pinangakong hindi siya sasaktan ay nagawa pa rin siyang saktan. Yung lalaki ngang mas matagal na niyang nakasama ay nagawa pa rin siyang palitan sa isang babaeng bago lamang nakilala. At kung ano ang iisipin niya na iba ang mga lalaking pumoporma sa kanya. Actually, lahat ng lalaki ay red flags. Masisisi ba siya kung ganito ang naging pananaw niya sa mga lalaki? Hinimas niya ang kanyang tiyan. Di ba anak? Masaya naman tayo kahit na tayo lamang dalawa. Hindi naman natin kailangan ng kahit sino, di ba? Kaya nating mabuhay at maging masaya. Tayong dalawa lang, kung may dapat man siyang paglaanan ng oras. Yun ay ang pag-aalaga sa anak niya. Ang kanyang susunod na paglalakbay ay pagiging isang nanay. At yun ang next mission niya. Ang mapalaking mabuting tao ang magiging anak niya at ilayo ito sa kapahamakan. Ang sabi nga ng OB-GYN niya ay malakas naman ang kapit ng baby niya kaya tuwang-tuwa siya dahil okay ito. Kahit na emotionally drained siya ay hindi yun nakakaapekto sa baby niya. Which only means that napakalis nito kagaya niya na hindi nagpapaapekto sa babae ni Shranley. Kahit na palagi siya nitong sinusubukan. Itong dinadala niya ang pinaghuhugutan niya ng lakas. A little baby fighter na kagaya niya na hindi natitinag sa kahit na anumang bagay na nararanasan niya. Kung ibang babae ito tiyak na noon pa ay umalis na upang hindi na makita pa ang mga taong naging dahilan ng pagkabigo. Pero siya pinili niyang harapin ang dalawa kahit na nakakadurog ng puso. Ang makita silang magkasama ay isang pagpapahirap sa totoo lamang. Pero isa rin iyon sa bagay na magpapatatag sa kanya. Niyakap niya ang lahat ng sakit. Dinadama ang bawat sugat na ibinibigay nito sa kanya. Pero nang dahil doon ay mas naging matapang siya. Sa karanasan niyang ito ay wala nang iba pang bagay ang makakapanakit sa kanya. Ma'am, puro artistahin naman po ang bisita ninyo kanina. Wika ni Julie sa kanya. Alam nito ang lahat na tungkol sa kanila ni Stanley. Artistahin ba ang mga iyon? Akala ko mukhang playboy ang sasabihin mo. Pagbibiro niya rito. Kayo naman po ma'am, huwag namang judgmental agad. Malay niyo po isa sa kanila ang forever niyo. Wika nito. Umiling siya rito. No Julie. Forever. Inalis ko na yan sa bokabularyo ko. Huwag naman ma'am, ang sarap kayang magkaroon ng love life. Masarap sa umpisa pero kapag matagal na, iiwan at sasaktan lang tayo kaya mamahalin ko na lang ang sarili ko. Mas mabuti pa kaysa sa mahalin ang ibang tao na tatraydorin lamang ako. Wika niya at nagpaalam na muna kay Julie na babalik na muna siya sa loob ng office niya. Hihiga na muna siya sa kama at magpapahinga na muna. Savannah, dinig niyang wika ni Zarina sa kabilang linya. Timing namang pumasok siya sa office at narinig ang tawag nito. Kanina pa siguro ito tumatawag sa kanya. Yes Bes. Chika ko lang sa'yo ah. Palagay ko nalaman ni Tito yung tungkol sa condominium ni Kuya. And I think may plano siyang kunin iyon. Hindi siya nekaimik sa sandaling iyon. Napahawak siya sa dibdib niyang nagsimula ng kumabog. Sa pagkakaalam niya, yun na lamang ang tanging hawak ni Stanley. So if kukunin pa iyon ni Papa J. Saan natitira si Stanley? Sobra naman ata ang pagpapahirap ni Papa J sa anak nito. Ang sabi nga niya rito ay okay na siya pero parang tinotodo naman ni Papa J ang pagpapahirap kay Stanley. Tatawagan kaya niya ang biyenan para sabihing itigil na ang pagpapahirap kay Stanley. Savannah, mahal mo pa ba siya? Sigaw ng isa sa bahagi ng isipan niya. Nakakaawa na kasi. Alam niyang hindi naman ganun kalaki ang ipon ni Stanley. Hindi ito tatagal sa 1 taon lalo na kapag hindi ko kontrole ni Stanley ang gastos nito. Sa kalagayan nito ngayon ay kailangan ng masusing magtitipid dahil kapag hindi ay mabilis lamang na maubos ang ipon nito. Bes, nandyan ka pa ba? Tumawag pala sa akin si Tito. Sabi niya wag raw akong makialam sa pagdidisiplina niya kay Stanley. Naghinala na siguro siya. Balak ko pa naman siyang tulungan.
Wika ni Zerona sa kanya. Muntik na niyang makalimutang kausap pa pala niya ang kaibigan. Zarina, hayaan na lang muna natin si Papa J. Siguro kagaya ng sabi niya ay dinidisiplina lamang niya kaya someday ibabalik pa rin niya kay Stanley ang lahat. Maghintay lang tayo, okay? Wika niya. Sige, baka nga. Wika nito at nagpaalam na sa kanya. Hindi naman siguro matitiis ni Papa J na maghirap talaga si Stanley. Walang magulang ang gustong makitang nasasaktan at nahihirapan ang anak. Nang marinig niya ang sinabi ni Zarina na pagdidisiplina umano nito ay naisip niyang hayaan na muna ang ama ni Stanley. Hindi na niya ito tatawagan. Maybe may plano ito, may bagay itong gustong matutunan ni Stanley. At sana naman ay matututo na si Stanley para hindi na lumala pa ang sitwasyon nito. Sa isang iglap, ang prinsipe ng mga Tay Amora ay tuluyan ng bababa sa trono nito. Mahal, hindi ba tayo mag-celebrate ngayon? Monthsary natin ngayon. 6 months na tayo, mahal, baka naman. Katulad ng ibang mga couple ay pwede rin tayong mag-celebrate. Wika ni Grace kay Stanley nang dumating ang asawa mula sa company nito. Naabutan niya itong nasa sofa at tila ba kanina pa siya inaabangan. Wala pa ring pagbabago para sa araw na ito. Wala pa rin siyang mahanap na willing tanggapin ang investment niya. Mahal, baka pwede magluto ka na lang ng foods na para sa atin. Suggestion niya rito, mahal naman special ang araw na ito para sa ating dalawa. Para nasen mo naman ako na kahit na makakain sa mga sosyal ang lugar katulad ng pagpaparanas mo sa dati mong asawa. Wika nito na nakakapit na ng husto sa likuran ni Stanley. Napakamot siya ng batok sa narinig na sinabi ni Grace. Mahal, stop comparing, okay? Wika niya. So ano, mahal? Okay, kain na tayo sa labas. Let's celebrate there. Ay gusto ko yan, salamat talaga, mahal. So magbibihis na ba ako? Aalis na tayo. It's almost 6 PM na, mahal. Wika nito. Sure, sige. Maghanda ka na, hihintayin na lang kita rito sa labas. Wika niya rito. Sandali lang, mahal. Wika nito at mabilis na pumasok sa kwarto nila. Napaupo siya sa sofa habang ang isang kamay ay minamasahe ang kanyang sentido. Kanina pa kumikro ang kanyang ulo. Napabuga siya sa hangin nang isiping hindi pa pala siya nakakain kanina pang tanghalian. Napakaabala niya kaya pati oras ng pagkain ay nakalimutan na niya. Tumayo siya at pumunta sa dining table at binuksan ang food storage na nasa tabi ng lamesa nila. Nagbabasakali kung mayroon pang kahit na isang pirasong ulam o hindi kaya ay kanin man lang. Ngunit wala talaga, tila agad siyang nanghina. Naalala niya dati ang asawa na palaging nag-aantay sa kanya at may nakalaan talagang ulam na luto nito para sa kanya lamang. Naaalala niyang palagi itong naghahanda ng espesyal na menu kapag hapunan at minsan ay hindi naman niya kinakain lalo na sa panahong sila na ni Grace. He always ignore her, kasi ang atensyon niya dati ay kay Grace na. Binaliwala niya ang mga efforts ni Savannah noon na hindi niya nakita ni isang beses kay Grace ngayon. Napaupo siya sa dining table. Hindi niya moari ngunit habang iniisip niya ngayon ang dating asawa niya ay tumutulo ang kayang mga luha. Bakit? Bakit siya nalulungkot at naiiyak? Dahil hindi niya nararamdaman ang pag-aalaga at pag-aaruga ngayon kumpara dati. Hindi ba ito ang gusto niya? Ang makasama ang babaeng daladala ang anak na pinapangarap niya. Iniwan nga niya ang babaeng pinakasalan niya at pinanggakwa ng pagmamahal para lamang sa babaeng makakapagbigay ng kasiyahan sa buhay niya. Dinukot niya ang panyo sa kanyang bulsa at pinahid iyon sa mukha niya. This moment makes him feel as if he is breaking down already. So Tara na mahal, I am ready. Masiglang sambit ni Grace sa kanya sabay yakap sa kanya. Tumayo siya at naglakad na rin patungo sa parking lot. So saan mo ako dadalhin, mahal? Sa sosyalan na hotel ha, para espesyal talaga kagaya ng pagiging espesyal ako sa buhay mo. Wika nito sa kanya at idinantay ang ulo sa kanyang balikat habang nagmamaneho siya.
Pagkalipas lamang ng 20 minutos ay nakarating na sila sa hotel. Actually, bago lamang yang naturang hotel. Pag-aari yon ng isa sa mga Geller na si Timothy. TGH. Sambit sa kanya ni Grace. Yes, Timothy Geller's hotel. Wika niya at inalalayan na ang babae na makababa sa sasakyan. Mahal, ikaw na umorder mamaya. Alam mo namang hindi pa ako sanay sa mga ganitong kasosyal na mga hotel. Bale, training ground ko na lang muna ito hanggang sa masanay na ako katulad ng dati mong asawa. Natatawang wika ni Grace. Ewan ba niya kung bakit lihim siyang nainis. Dati ay tuwang-tuwa siya kapag ganito ang inaasta ni Grace. Ngunit ngayon, lalo na niyong nakita niya sa CCTV sa mansyon ay tila may nagbago sa nararamdaman niya. Tila unti-unti siyang nanlalamig sa babae dahil sa isang iglap pagkatapos niyang matuklasan yun ay tila hindi na niya kilala si Grace. Nabulagan ba siya? Bakit parang ngayon lamang niya napagtanto ang lahat lalong-lalo na ang tungkol sa pagkatao nito? Umupo sila sa pinakagitna ng dining area dahil iyon ang pinili ni Grace. May lumapit na waiter sa kanila at nagbigay ng 2 menubo. Mahal, ako na pala ang o-order. Teka, wika ng babae at hinayaan na lamang niya si Giz. TGH is a 5-star hotel. Ang pinakamababang meal rito kahit na kapiranggat lamang ang laki ay lilibuhin na ang halaga. Mahal, mauubos pa ba natin ang lahat ng in-order mo? Tanong niya kay Grave nang marinig ang mga in-order nito na sandamakmak na yata. Of course naman mahal, ako pa ba? Gusto ko rin talagang subukan lahat para hindi ako ignorante, diba? At saka, someday kapag kasal na tayo ay palagi tayong a-attend ng mga party na pangmayaman. So para hindi naman nakakahiya sa iba. Wika nito na kumikinang ang mga mata na tila ba inimagine na nito ang araw na iyon. Alam mo ba na ang mga babaeng Thai Amora, lagi nilang pinipiling magluto sa bahay. Nag-aaral sila ng mga recipe at nagluluto para sa kanilang asawa at mga anak. Mas ini-enjoy nila iyon kisa sa kumain sa labas. Thai Amora ladies by blood at kahit na ang mga nakaasawa lamang ng Thai Amora ay may isang special dish na ipinagmamalaki sa pamilya. Mahaba niyang salaysay rito, which is so true dahil karamihan nga sa mga Thai Amora ay mas preferred pa ang mga lutong bahay at nature foods compared sa lutong restaurants. Ay mahal, hayaan mo na sila, sanay at sawa na sila sa mga lutong hotels dahil natikman na nila. Kung ako ang naging legal na Thai Amora, nako, every night ay imbitahan ko silang kumain sa labas. Sa milyones ba naman nila sa bangko kahit buong buhay nila sa hotel matulog at kumain ay carry, diba? Wika nito, umiling naman siya. Of course not. Pinahahalagahan lang nila ang pera ng kanilang asawa dahil hindi ito kumikita sa pamamagitan lamang ng pag-upo at pagbibilang ng kanilang milyon. Ang kanilang milyon ay kinita sa pamamagitan ng pagsusumikap, dedikasyon, stress at walang sapat na tulog sa gabi. Kaya mahirap para sa kanila ang magtapon ng pera. He explained. Mahal, sa panahon ngayon dapat lang na magsaya na at huwag nang maging kuripot dahil maikli lang ang buhay. Tingnan mo, kapag itinatago mo lang ang lahat ng pera mo sa bangko, then namatay ka. Sino ang magpapakasaya, diba? Nako, huwag nang maging kuripot, no? Sambit nito. Tumahimik na lamang siya at hindi na sumagot pa kay Grace dahil alam naman niyang hindi na niya mababago pa ang pananaw nito sa buhay. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang in-order nila at halos napuno ang kanilang lamesa ng kung ano-anong mga pagkain. Thank you so much, mahal ha, dahil pagdating sa akin ay hindi ka talaga nagtitipid. Masayang sambit ni Grace. Bahagya lamang siyang napangiti pero sa loob ng isip niya ay kinukwenta na niya ang lahat ng in-order nito. Humigit kumulang na 10,000 pesos ang initial na pagkwenta niya. Nakaisang subo pa lamang siya nang mahagip ang tingin niya sa magkaparehang kapapasok pa lamang sa loob ng restaurant ng TGH. Napakunot ang noo niya nang makita kung sino ang kasama ng dating asawa niya.
Si Cassius Ty Amora, ang pinsan niya. Umorder ka na, Savannah. Sambit sa niya ni Cassius nang makaupo na sila sa pina-reserve nitong lamesa. Sure ka, kapag ako ang umorder, lahat ng nasa menu ay o-orderin ko. Wika niya sa binata. Sige, ikaw ang bahala, basta kaya mong ubusin, walang problema sa akin. Wika nito. Tiningnan niya ang menu book at sinabi sa waiter kung ano ang pinili niya. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang in-order nila at nagsimula na silang kumain. Natatawa siya kay Cassius habang nagkukwento ito. Savannah, I need you look at the right. Utos nito sa kanya na agad rin naman niyang ginawa. Parang sabay pa talaga silang lumingon ni Stanley at nagtama rin ang kanilang mga mata habang parehong isinusubo na sana ang carbonara sa bibig. Naalala niya na lang na ang carbonara pala ang favorite nilang mag-asawa dati. Kapag nasa mga restaurant sila ay hindi talaga iyon nawawala sa menu nila. At yun talaga ang una nilang kakainin. Nakaupo sila ngayon sa isang hotel sa magkaibang upuan at magkaibang partner pero ang pinapapak nila ay iisa. Bigla niyang iniwasan ang mga mata ni Stanley. Anong klaseng titig ba ang ipinukol nito sa kanya ngayon? Parang titig na may nagawa itong kasalanan sa kanya at gustong humingi ng tawad. Natahimik kang bigla, wika ni Cassius nang mapansin ang pagkatulala niyang bigla. Never mind. Ikaw kasi sinabi mo pa na nandito yang pinsan mo. Wika niya rito. Hindi ko na lang lalapitan at baka magiging uncomfortable ka pa. Wika nito sa kanya. Ano ka ba? Of course hindi, no. Sige, pagkatapos kumain makipagkwentuhan ka sa kanya. It's totally okay. Hindi naman ako asal kalye at magwawala dito sa hotel dahil may kasamang kabit ang asawa ko. Natatawa niyang sambit kay Cassius. Okay. Later after eating kukumustahin ko siya. You're so brave, Savannah. Kapag ibang babae ang niloko at pinagtaksilan ay talagang magwawala talaga every time na makikita ang asawa na binebandera ang babae nito. Saan ba makakahanap ng asawa na kagaya mo? Biro nito sa kanya na ikinatuwa rin naman niya. Alam mo, pinapanatili ko lang ang aking dignidad bilang isang babae. Isang malakas na babae. Hinahayaan lang ang mga bagay-bagay kahit na ito ay pumatay sa loob niya. Pride na rin lamang ang natira sa akin after he left me. So magwawala pa ba ako, Cassius? Ano kaya ang iisipin ng kanyang kabit? Mas magdidiwang iyon dahil para na akong luka-luka na hindi matanggap-tanggap ang ginawa ng asawa. Sa totoo lang talaga, Cassius, ha? Gusto ko talaga silang tadteren ngayon using this steak knife, lalo na ang babaeng yan. Dahil matagal na talaga akong nagtitimpi magpasalamat siya at pareho kaming buntis. Wika aniya rito. Hayaan mo, lilipas din ang lahat ng ito. Isang araw makikita mo ulit ang sarili mong ngumingiti pero hindi sa iisang tao. Wika nito. Of course, with different person. Ang magiging anak ko. Hoy, pakiusap ko sa iyo, ha. Huwag mong sasabihin. Chismoso ka pa naman. Nakangiting wika niya kay Cassius. Natigilan ito sa pagnguya nang marinig ang sinabi niya. Ikaw naman. Oo, you have my word. Nirerespeto ko ang desisyon mo kung iyon ang ikinababahala mo. Sagot nito. Salamat. Tipid niyang sambit at nagpatuloy na sa pagkain. Hindi naman nagtagal ay natapos na rin silang kumain ni Cassius. Alam niyang pupuntahan nito si Stanley ngunit sinabi na muna niya rito na pupunta na muna siya sa CR kaya hindi na muna ito tumayo at hihintayin na muna siyang bumalik. Magre-retouch lang muna siya saglit dahil nawala na ata ang lipstick niya kanina. Paalis na sana siya sa CR nang may humablot sa braso niya at hinayla siya patungo sa gilid. Stanley, ano ang problema mo? Tanong niya sa lalaki. Mukha talaga siyang kawawa at payat kung titignan. Ang kanyang mga mata ay mukhang pagod na may maitim na bilog na nakapalibot dito. Savannah, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tanong nito. Ano ba ang sasabihin mo? Dal-iyan mo na at hinihintay pa ako ng date ko. Wika niya. Si Cassius.
Wika nito na walang kabuhay-buhay sa boses. Yun lang ba ang sasabihin mo, Stanley? Bitawan mo na ako, utos niya dahil nakahawak pa ito sa magkabila niyang braso sa sandaling iyon. Gusto kong humingi ng tawad dahil pinagbintangan kita kagabi. Isang bagay na hindi mo ginawa ngunit ininsulto pa rin kita. Malumanay nitong sambit. Okay lang yun, Stanley. Sanay na ako na simula nang makilala mo ang babae mo naging bulag ka na at pinapaniwalaan mo ang lahat ng kadramahan niya. Well, sino pa nga ba ang paniniwalaan mo, Stanley, no? Siyempre yung babaeng mahal mo. Nanginginig niyang wika sa dating asawa. Patawarin mo ako, Savannah. Wika nito sa kanya pero biglang bumalibag ang mukha nito sa lakas ng sampal niya rito. Yan ang hindi ko kayang ibigay sa'yo, Stanley, kahit na lumuhad ka pa sa harapan ko. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Ayusin mo nga ang sarili mo, Stanley. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Mukha kang miserable at mukha kang kaawa-awa. Itinulak niya si Stanley at taas noong bumalik na kaagad sa lamesa kung saan naghihintay si Cassius Ty Amora. 11,800 pesos. Sambit sa kanya ni Grace nang makabalik na siya sa pwesto nila. Nakatayo ang waiter sa tabi ni Grace at naghihintay ng bayad nila. Dinukot niya ang kanyang wallet at kinuha ang card niya. Apapa-swipe na lamang niya iyon dahil wala siyang dalang cash sa wallet. Umalis ang waiter at pagkalipas ng ilang segundo ay bumalik na kaagad ito. Sir, hindi po ma-process. Maybe offline ang bank ninyo ngayon. Sambit nito nang makabalik na sa lamesa nila. Baka okay na ngayon. Why won't you try again? Wala pa naman akong dalang cash. Wika niya rito. Nang bumalik ang waiter ay kasama na nito ang manager. Sir, nag-try na po kami ng pangatlong beses pero hindi po talaga pwede. Correct po ba ang PIN na ibinigay niyo po? Tanong ng babaeng manager. Yes. Hinding-hindi ako magkakamali na iyon talaga ang PIN ko. Wala akong cash, miss. Yan lang talaga ang gamit ko sa mga transaction ko. Paliwanag niya sa dalawa. Nako sir, hindi po talaga gumagana. Why not try nyo na lang pong mag-withdraw? May ATM machine po sa labas. Baka sakaling gumana po or may laman po ba ang ATM na ito, sir? Tanong ng manager sa kanya. Miss, hindi mo ba kilala ang ininsulto mo? CEO yan ng Ty-Ora Group of Companies. Siyempre naman may laman ang ATM na iyan, no? Si Grace ang sumabat sa usapan nila. Pinisil niya ang kamay ni Grace at sumenyas rito na huwag nang makialam. Sige, susubukan kong mag-cash out sa labas. Just wait mahal, babalik ako. Wika ni Stanley. Wait miss, just use my card instead. Umupo ka na tol. Ako na ang bahala. Pigil ni Cassius sa kanya. Inabot nito ang card nito sa dalawa. Tol, tanging sambit niya nang makita ang pinsan. Umupo si Cassius sa tabi niya. Kumusta bro? Kanina pa namin kayo nakita ni Savannah. Hindi ako nakalapit dahil pareho pa tayong busy. So, kumusta na? Wika ni Cassius na inilahad ang isang kamay sa kanya at nag-fist bump pa silang magpinsan. Okay naman tol. By the way, si Grace nga pala. Mahal, si Cassius Ty Amora, my first cousin. Pagpapakilala niya kay Grace sa pinsan niya. Hello, so ikaw pala si Grace. Kumusta naman ang pagbubuntis mo? Tanong ni Cassius kay Grace. Matamis namang napangiti si Grace kay Cassius pagkatapos itong ipakilala rito. Napakagwapo pala talaga ng mga Ty Amora. Okay naman. Alagang-alaga ako ni Stanley. Well, that's good. Sambit ni Cassius. Sino nga ulit ang kasama mo? Dagdag na samp ni Grace. Si Savannah. Sumenya si Cassius kay Savannah at lumapit naman ito sa lamesa nila at umupo na rin kasama sila. Umupo si Savannah sa tabi mismo ni Grace na bigla na lamang tumahimik pero ang mga mata ay panay sulyap sa kanya. So, naka-jackpot ka na naman Savannah. Pagkatapos mo kay Stanley. Sa pinsan na naman nitong milyonaryo. Napakatindi mo pala pagdating sa mga bilyonaryo. Bulong nito sa kanya.
Busy ang dalawang lalaki sa pagkukwentuhan kaya hindi sila pinapansin ng mga ito. Oo nga no. Pagdating talaga sa mga bilyonaryo napakalakas ko no. Wika niya rito. Saysabayan na lamang niya kung ano man ang tingin nito sa kanya. Nakakatuwa nga dahil ang tingin nito sa kanya ay isang gold digger. Talagang sobrang nakakatuwa ang pagiging walang alam nito tungkol sa kanya. Naghihirap ka na ba, Savannah, kaya kailangan na ng ibang bilyonaryo na magsususento sa'yo? Kawawa ka naman pala no dahil ni isang baryang 5 ay wala kang makukuha kay Stanley dahil ang lahat ng mamanahin niya ay mapupunta sa anak namin. Ng anak ko, bulong ulit nito. Nakangiti ito ngunit ang mga salitang sinasabi sa kanya ay puro mga nakakainsultong mga salita. Oo nga. Hirap na talaga ako kaya kailangan ko si Cassius Tay Amora para huthutan siya. Sayang naman itong ganda ko kung taga-kanto rin lang ang tutuhugin ko no. Parang ikaw lang diba? Bulong ulit niya rito at ginaya ang estilo nito na pawit at todo ngiti habang bumubulong sa tainga ni Grace. Nakita niya ang pamimilog ng mga mata nito dahil sa sinabi niya. Ang akala siguro nito ay hahayaan niya itong apihin siya ngayon. O ano, di ba totoo? Pero malay mo panaginip mo lang ang lahat ng ito. Baka darating ang araw na Magi gising ka at balik squatter ka na ulit no. Wika niya rito. Bahagya itong humalakhak at lumapit na muli sa tainga niya. Nakakatawa ka, Savannah. Ako. Babalik sa squatter. Sa yaman ng asawa ko. Baka ikaw ang nananaginip na babalikan ka ni Stanley dahil ang totoo ako ang pinili niya at iniwan ka dahil wala kang kwentang babae. Muling bulong nito sa kanya. Saglit siyang natahimik. Nasapol rin siya sa huling sinabi nito. Mr. Tay Amora, okay na po ang card ninyo. Heto na po. Maraming salamat. Wika ng waiter sabay abot ng card kay Cassius. Teka lang waiter. Pakibalot na lang ang mga hindi namin naubos. Sayang naman pwede pa itong pangkain sa aso namin. Wika ni Grace sa waiter. Natigilan siya sabay tingin kay Cassius. As in, tama ba ang nairingi niya? Sumulyap siya kay Stanley at nakitang namula ang magkabilang pisngi nito. Paano kaya nito na atim na pakisamahan ang babae nito? Laking mahirap naman pero kung umasta ngayon ay daig pa ang mga bilyonaryong kumikita ng millions kada araw. Ibig sabihin ay hindi pa rin nito alam ang kalagayan ni Stanley hanggang ngayon. Bakit hindi pa aminin ni Stanley ang totoong estado nito ngayon? Para naman aakto na ang babae sa tamang level nito at hindi yung waldas ito ng waldas na parang hindi mauubusan ng pera. Kanina ay narinig niya ang usapan ng waiter at manager na 11,000 ang halagang in-order ng mga ito samantalang sa kanila ni Cassius ay nasa 3,000 lamang. 5-star hotel ang pinasukan nila at gold ang presyo ng mga pagkain sa hotel na ito. Kung si Grace ang umorder ng mga pagkain kanina ay inakala siguro nitong karinderya lamang ang pinasukan dahil halos hindi na magkasya ang mga pagkain sa lamesa. Sa kabilang banda ay tama naman pala si Papa J dahil kung hahayaan nitong mamuhay si Stanley bilang isang bilyonaryong Tay Amora ay malulustay ang lahat ng pinaghirapan ng mga ito. Hindi alam ni Grace ang halaga ng pera kasi hindi ito ang naghahanap buhay. Ang akala siguro ng babae ay kapag nakakabit sa pangalan ng isang tao ang salitang bilyonaryo ay hindi na nauubusan ng yaman. Which is wrong. Sa kabila ng success at tanyag na pangalan ay ang walang kapagurang pagsisikap at mga balakid muna ang hinarap. Mali ang akaka ni Grace na kapag bilyonaryo ay naglulustay na ng pera. Dahil kabaligtaran ang kung ano man ang nasa isip nito. Noong hinarang siya ni Stanley kanina sa CR ay gusto sana niyang dagdagan pa ang mga sinabi niya. Gusto niyang sabihin sa kanya na maging matatag at magsimulang muli at huwag mawalan ng pag-asa. Asawa niya pa rin ang lalaki at hindi naman niya basta-bastang itinatapon ang lahat ng pinagsamahan nila kaya naaawa pa rin talaga siya rito kung ano man ang sasapitan nito balang araw.
Matagal na silang magkasama bago pa man sila ikasal kaya kahit hindi na niya bibigyang halaga ang pagiging mag-asawa nila. Kahit na ang pagkakaibigan na lamang nila ang isipin niya dahil doon naman talaga sila nagsimula bago sila nagmahalan. She is his best friend at lahat ng problema nito ay siya ang tagakinig at taga-comfort nito. Kaya ba ito mukhang miserable ngayon dahil wala na itong masasandalan pa? Napabuntong hininga na lamang siya. Hindi lang asawa ang nawala kay Stanley kundi ang nag-iisa rin nitong best friend. Ang araw na hindi niya ito minahal bilang asawa ay ang araw na mawawala rin ang matalik niyang kaibigan. So, paano ba yan? Mauuna na kami. Maraming salamat talaga tol. Babawi ako sayo. Sambit ni Stanley sabay tapik sa balikat ng pinsan. Don't worry. Maliit na bagay lang yun tol. Anyway, paalis na rin kami ni Savannah. Sabay na tayong lumabas. Wika ni Cassius kina Stanley. Tumayo naman kaagad si Grace at biglang kumapit kay Stanley. Si Cassius naman ay hawak ang bewang niya. Magkasunod lamang naman pala ang kotse nila sa parking area. Pero bago pa sila makapasok sa kanya-kanyang sasakyan ay tinawagan ni Stanley si Cassius. Pumunta naman si Cassius sa kotse ni na Stanley. What is it, Cass? Tanong ni Savannah kay Cassius nang makabalik na ito sa kotse. Si Papa J raw isinugod sa hospital. Sagot nito, what? Saan raw? Tara puntahan natin. Wika niya. Bigla siyang kinabahan. Sana naman ay okay lamang si Papa J. Sasabihin ko na rin sana sayo. Wika rin ng binata. Mabilis na minaneho ni Cassius ang kotse patungo sa isang pribadong hospital. Halos sabay silang dumating ni na Stanley sa establishmento at sabay ring umakyat sa pribadong kwarto ng kanyang biyenan. Nandoon na si Lance at si Seniora Anita nang dumating sila. Nilapitan niya ang biyenan nang makalapit na siya sa mga ito. Sina Stanley, Cassius at Grace ay nasa likuran lamang niya. Biglang sumikip ang dibdib kanina kaya tinakbo na namin sa hospital. Pero ang sabi ni Doc, okay na ang daddy ninyo. Wika ng Senador Ora. Napaupo siya sa couch habang tinitingnan ang natutulog na biyenan. Nabigla at nag-aalala talaga siya kanina nang malamang isinugod ito sa hospital. Ano ang ginagawa ng babaeng riyan dito, Stanley? Paalisin mo siya. Nabigla silang lahat nang nagising si Papa J at si Grace kaagad ang nakita at sinigawan nito. Mahal, aalis na muna ako sa labas na lang ako maghihintay. Tila natakot si Grace nang makita ang reaksyon ng ama ni Stanley kaya siguro nataranta itong lumabas. Savannah, are you okay? Tanong sa kanya ng biyenan. Namumutla ka, Savannah. Dagdag pa ni Lance. Lumapit naman si Cassius sa kanya at si Stanley naman ay nakatingin rin sa kanya. Hindi ko alam. Bigla na lamang akong nakaramdam ng. Hindi na niya naituloy pa ang sasabihin dahil bigla na lamang siyang nawala ng ulirat. Savannah. Dinig niyang tawag ni Cassius kay Savannah pero hindi pa rin ito nagigising. Nilapitan niya ang dating asawa at hinaplos ang pisngi nito. She is so cold. Bigla itong binuhat ni Cassius at nakasunod rin siya sa likuran nito patungo sa emergency room. Agad naman itong inisikaso ng mga nurse the run blood test habang natutulog si Savannah at hindi nagtagal ay pinadala na ito sa isang private room. Ano kaya ang nangyari kay Savannah? Wika niya kay Cassius na kagaya niya ay nasa likuran lamang ng cam ang hinihigaan ng babae. Maybe, pagod lang siya tol. Baka nagulat lang kanina nang marinig na isinugod si Tito. Sige na tol, ako na ang bahala kay Savannah. Umalis ka na. Hinihintay ka na ni Grace. Pagpapaalis nito sa kanya, napakunot ang noo niya. Parang gusto na nitong umalis siya kaagad. Pero gusto ko lang malaman kung anong nangyari kay Savannah tol. Okay na bro. Tatawagan na lamang kita. Baka magagalit pa yan kapag nakita ka sa paggising niya. Sambit ni Cassius sa kanya. Tol, pinapaalis mo ba ako? Tanong niya sa pinsan. Hindi naman. Ang sa akin lang, naghihintay na si Grace.
Baka magalit din yun kapag malaman na nandito ka sa dati mong asawa. Muling wika nito. Pero biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang makita niya ang babaeng doktor na nakangiti habang papasok sa kwarto. Nasa likuran nito ang kapatid niyang si Lance. Mr. Ty Amora, bakit parang alalang-alala ka? Hindi mo ba alam na buntis si misis mo? Sambit nito na todong ngiti pa sa kanya. Ano po ang sinabi niyo? Paulit nga po. Hindi makapaniwalang tanong niya sa doktor. Hay nako, surprise. Buntis po ang asawa mo, Mr. Stanley Ty Amora. Wika ulit nito. Bigla siyang napaupo sa upuan na nasa tabi ni Savannah at napaluha bigla. Ilang weeks, Doc? Well, sa result 7 to 8 weeks I think. Hay nako, gusto ka talaga atang ay sorpresa ng misis mo. Well, tanungin mo na lang siya paggising niya. I am sure alam niyang buntis siya. Wika ulit ng doktor at nagpaalam na sa kanila. Umupo naman si Lance sa tabi niya. Kuya, my God, she is pregnant too. Wika niya sa kapatid. Tumango naman ang kapatid niya. Ayaw na atang ipaalam ni Savannah sa atin. Maybe she wants to move on with her life already without you. Sambit nito. Stanley, tama ba ang narinig ko na buntis nga si Savannah? Tanong ng mommy niya na kanina pa pala nakatayo rin sa may pintuan. Confirmed mommy, wika niya. Biglang napaiyak ang senyora sa narinig. Tingnan mo ang ginawa mo, Stanley. Iniwan mo ang pamilya mo kapalit ng kakakilala mo lang. Stanley, sinira mo ang pamilya Nino. Dapat naghintay ka. Dapat nanatili ka sa asawa mo. Mom, I am sorry po, naguguluhan po ako. Niyakap siya ng mommy niya nang makitang tumutulo na rin ang mga luha niya. Ayusin mo ang buhay mo, anak. Hindi pa naman huli ang lahat. May oras pa para magsisisi ka. Pag-isipan mo ng mabuti, Stanley. Kung napagtanto mong nagkamali ka, harapin mo ang galit ni Savannah, anak. Dagdag pa ng mommy niya. Kuya, tama si mommy. Bakit naman kasi nagpadalos-dalos ka kaagad? Wika ni Lance. Ngunit nagbanta siyang papatayin ang aming anak kung hindi ko siya pipiliin, mommy. Hindi ko rin kayang mawala ang anak ko. Dugo at laman ko iyon. Paliwanag niya. Huli na rin ang lahat, tol. Sukdulan ang galit ni Savannah sa'yo. Pinili mo na si Grace. Panindigan mo na lang. Sambit ni Cassius sa kanya. Naguguluhan man at durog man ang puso ay umalis siya sa hospital at tumungo na sa parking lot kung saan nag-aabang si Grace. Oh, bakit ganyan ang itsura mo, mahal? Parang nakatanggap ka ng masamang balita. Namatay na ba ang daddy mo? Walang habas nitong sambit. Wala sa sarili ay nasampal niya si Grace dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Humagulgol itong bigla pagkatapos niya itong sampalin. Huwag mo na ulit-uulitin ang mga salitang yan, Grace. Anong klaseng tao ka ba? Gusto mo bang mamatay ang daddy ko? Hindi mo talaga siya kayang respetuhin. Kung galit ka sa kanya dahil pinagtabuyan ka, then tama nga ang ginawa niya dahil wala kang respeto. Mahabang wika niya. Nanggagalaiti siya sa galit ngayon lalo na sa sinabi nito. Kahit na pinapahirapan siya ng kanyang ama ay nirerespeto pa rin niya ito bilang ama niya at hindi niya ito pinag-isipan ng masama kahit na kailan. Bakit napakadali lamang kay Grace ang sabihin ang bagay na iyon? Wala ba itong pagmamahal para sa mga magulang niya? Bakit si Savannah ay parang tunay na magulang ang turing sa mga magulang niya? Sinaktan mo ako, Stanley. Alam mong buntis ako. Gusto mo bang makunan ako, Stanley? Gusto mo na bang mawala ang anak natin, ha? Humahagulgol na wika ni Grace habang hawak-hawak nito ang pisngi kung saan niya ito sinampal. I am sorry. Nabigla lang ako, please don't cry anymore. Wika niya. Tila natauhan siya dahil sa sinabi at ginawa niya sa babae. Cassius, what happened? Tanong niya nang magising. Nakahiga siya ngayon sa kama at si Cassius lamang ang kasama niya. Hindi mo na maalala, nahimete ka sa silid ni Tito. Gusto ko pa sanang takpan ang katotohanan mula sa kanila pero siguro ang gabing ito ay talagang nakatadhana para malaman nila.
Alam na rin niya Savannah ang tungkol sa iyong pagbubuntis. Sagot ni Cassius sa kanya. Nasaan na siya? Tanong niya sa kaibigan. Siyempre umalis siya kasama niya. Sino pa nga ba ang uuwian niya, diba? Sambit ni Cassius sa kanya. I mean kung ano ang reaksyon niya noon. Gusto niya lang malaman. Bakit? Mahalaga pa ba ito sa iyo? Kapag sasabihin ko ba, may pagbabago bang magaganap? Wala naman hindi ba? Wika nito. Tumango siya. Oo nga naman. Bakit nagtatanong pa pala siya ng isang bagay na hindi nakarapat dapat pang ungkatin, di ba? Sinabi ng doktor na kailangan mong lakalmahin ang iyong sarili. Pasensya na kanina hindi ko man lang naisip na buntis ka nga pala bago ko sabihin sa'yo ang tungkol kay Tito. Paghingi nito ng ponmanhin sa kanya. It's okay. Kumusta na pala siya? Nag-aalala niyang tanong. Okay lang siya, don't worry. Sambit ng binata. Mabuti naman. Wika niya rito. Talagang alalang-alala siya kanina sa biyenan niya. Akala talaga niya ay kung ano na talaga ang nangyari rito. Mabuti naman at okay lang ito. Kinabukasan ay nanatili na ulit siya sa cafeteria. Mas dama-dami ang kanilang customers. Siguro ay dahil na rin sa social media. Ang mga customer ay kumukuha ng mga larawan at pini-post ito sa kanilang mga account at karamihan ng mga bagong customers ay nagsasabi ng nakita lamang nila ang mga post ng mga kaibigan tungkol sa lugar na ito. Masaya siya dahil unti-unti na ring sumisikat ang kanilang cafeteria. Minsan ay nakukulangan pa nga sila ng table at chairs. Nagpapasalamat na rin siya dahil makakapagkatiwalaan rin talaga ang mga tauhan niya lalo na si Julie. Biglang napakunot ang noo niya nang makita ang taong hindi niya inaasahan na muling tatapak sa lugar na iyon. Mukhang wala itong tulo, sabog ang kilay at kalat ang buhok. Ayos lang ba si Stanley? Tanong niya sa kanyang sarili. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Bakit siya naaawa sa lalaking nagparanas sa kanya ng kabiguan? Hindi pa siya 100% na naka-move on sa totoo lang. Pero heto siya at naaawa sa itsura ni Stanley. Tunay ngang napakalayo niya sa lalaking nakilala niya noon. Dati ay perpekto siya. Hindi maikakailang perpekto ang kanyang mukha at katawan, ngunit ngayon tila sobrang stress ito. Anong nangyari sa kanya? May nagmamay-ari pa ba rito? Para kasi itong larwang pinabayaan na lamang sa gilid. Savannah, can we talk? Seryoso nitong tanong sa kanya. Last time check, wala na tayong dapat na pag-usapan pa, hindi ba? Wika niya rito. Parang awa mo na, Savannah. Pagmamakaawa niya. Pinipilit niyang huwag tumingin sa mga mata nito at baka lubos na siyang maawa talaga rito. Ha? Awa? Sige nga, Stanley. Ikaw naawa ka ba sa akin noon? Nagpapatawa ka ba? Excuse me, ngunit kailangan kong tumulong na patakbuhin itong maliit kong negosyo. Nakakaistorbo ka lang, wika niya rito. Pero habang lumalayo siya ay nakarinig siya ng malalakas na tili. Nang lumingon siya ay nakita niyang nakasalampak si Stanley sa sahig. Hinimitay ba siya? Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na buhatin siya at dalhin sa loob ng kanyang silid sa loob ng opisina. Nawala ng malay si Stanley. Kumain na ba siya ng lunch niya? Kanina ay pansin niya ang pamumutla ng bibig nito at mukha rin siyang pagod at gutom. My God, Stanley! Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang miserable ka? Hindi ikaw yan, Stanley. Hindi kita nakitang ganito dati. May galit man sa puso para sa dating asawa ay hindi naman siya naghangad ng masama para rito. Sa katunayan nga ay hinayaan niya ito. Kung saan ito masaya ay pinagbigyan niya. Sa itsura nito ngayon ay hindi niya masasabing masaya ito. Nagluto na lamang siya ng kanin at mainit na sabaw. After preparing his food ay tinawagan niya si Julie upang sabihin kay Stanley na kumain na muna ito bago umalis. Wala man lang siyang planong umalis sa araw na ito ay aalis na muna siya sa cafeteria. Ayaw niyang abutan pa siya ng dating asawa kapag ito ay nagising na.
Dumiretso na lamang siya sa lugar na madalas niyang tambayan. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakapagtambay doon upang makasagap ng sariwang hangin. Ang lugar na iyon ang nagpapakalma sa kanyang puso. Nagbibigay ito sa kanyang panloob na kapayapaan at katahimikan. Binibigyang lakas nito ang kanyang kaluluwa upang patuloy na lumaban kahit na ang labanan ay napakahirap para sa kanya. Sa lahat yata ng laban niya sa buhay, ang laban na ito nila ni Stanley ang pinakamabigat at pinakamasakit. Naalala niya pa rin ang itsura nito kanina. Na-imagine niya tuloy noong nasa kolehiyo pa lamang sila. Kapag may problema ito ay siya ang takbuhan nito. Palagi siyang nandyan para pakalmeyan siya at sabihin sa kanya na magiging okay ang lahat dahil nasa tabi lamang siya nito palagi. Kanina, umalis siya dahil wala na siyang sasabihin sa kanya. Wala na siyang masasabi kundi polem. Nang makaramdam siya ng gutom ay bumaba na siya at nagtungo sa isang kainan sa isang karinderya na simple pero masasarap ang mga ulam na binibenta. Gusto niyang kumain ng lutong bahay ngayon. Umorder siya ng adobo at gulay. Magana siyang kumakain. Sa katunayan nga ay nakadalawang kanin na siya. Nakakagutom rin pala ang mag-isip. Tinawagan niya si Julie upang tanungin kung nandoon pa ba si Stanley. Ang sabi pa nito ay nandoon pa raw at natutulog pa. Nang tawagan niya ulit ang babae ay sinabi nitong kumakain na raw si Stanley. Nakahinga siya ng maluwag. Ibig sabihin ay aalis na ito maya-maya. Kaya nagpasya siyang magmaneho pabalik sa kanyang cafeteria. Nasa kalagitnaan na siya nang marinig niya ang ringtone ng cellphone niya. Tumatawag si Cassius. "Hey, hindi mo ba alam kung anong petsa ngayon?" Tanong nito sa kanya. "Hindi ko alam." "Bakit?" Biro niya sa lalaki. "Akala ko kaibigan kita. Ako nga hindi ko nakakalimutan ang kaarawan mo. Tapos ikaw, deadma lang. Kanina ko pa nga hinihintay ang message mo." Wika nito. "Oo nga naman pala, birthday pala ni Cassius. Sorry na, hindi ko alam na birthday mo pala. Happy birthday. Happy ka na." Biro niya sa binata. Iyon ang pinaka nakakainsultong pagbati sa kaarawan na natanggap ko sa buong buhay ko. Wika nito. Natawa naman siya sa sinabi nito. "O ano, may handa pa, kahit na Pampa Burger lang?" Tanong niya. "Oo, at punta ka na ngayon dito sa kondo ko. The foods are waiting for you here. Ako ang nagluto." Masiglang wika nito. "Yan, ganyan ang gusto kong pakinggan mula sa'yo. Pero sure ka ba dyan sa luto mo? Baka naman pagsisisihan ko lang ang pagpunta dyan." Biro niya. "Ha? Subukan mo nga muna, baka ikaw ang magsisisi dyan." Wika nito na pabiro rin. Okay. Dahil wala naman akong ibang pupuntahan ay isisingit ko na lang ang birthday mo. Napipilitan lang talaga ako." Dagdag pa niya. Narinig niya ang malulutong na mura ng kaibigan sa kabilang linya. Natatawa siya habang nagmamaneho ng Ducati patungo sa kondo ni Cassius. Ang sarap inisin si Cassius sa araw na ito. Happy birthday. Bati niya nang makapasok na siya sa kondo ng kaibigan. "Nasaan na ang mga bisita mo?" "Don't worry, paparating na. Ako pa lang mag-isa." "At nasaan na ang pinagmamalaki mong mga luto mo, Aber?" Tanong niya rito. "Hindi ka talaga naniniwala sa akin, no?" Wika nito sa kanya. Hinayla siya nito patungo sa dining area at nakita nga niya ang mga handa nito. Wow! Patikim! Kumuha siya ng isang platito at tinikman ang isang putahe na niluto nito. "Great taste! Pwede ka nang mag-asawa." Sambit niya rito. "Talaga?" Tanong nito. "Oo, pero seriously, Cassius. Happy birthday, my friend. Sana mahahanap mo ang iyong tunay na kaligayahan at pag-ibig sa buhay mo. Mahal kita bilang isang kaibigan, Cassius." Sambit niya rito. Lumapit naman ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. "I love you, ass." Hindi na naituloy ni Cassius ang sasabihin nang may marinig silang bumagsak sa likuran nila. Nang lumingon siya ay nakita niya ang isang gulat na dalagita habang nakatingin sa kanila habang magkayakap sila ni Cassius.
Bigla siyang kumalas mula sa pagkakayakap sa binata at humarap sa dalagita. Bilang isang babae ay alam niya ang klase ng titig na ipinukol nito sa kanila. Selos at sakit na pinaghalo sa oras na iyon. Vera, ano ang ginagawa mo rito? Maang natanong ni Cassius sa babae. Base sa anyo nito ay mukhang probinsyana ang babae. Simple pero mukhang angel ang kagandahan. Napailing na lamang siya. Ganitong mukha ang nakita niya noon kay Grace. Parang hindi makabasag pinggan pero nasa lab pala ang kulo nito. Ngayon ay parang ganito rin talaga ang nakikita niya kay Vera. Pero hindi niya alam ang tunay na ugali nito. Tumalikod itong bigla at sumunod naman si Cassius sa likuran nito. Dumaan lang ako nang maalala kong birthday mo. Tipid nitong sambit. Next time, call me kung pupunta ka rito, okay? Wika ni Cassius sa dalagita. Narinig niyang napahagulgol ito. Ganyan ka ba talaga? Pagkatapos mo akong pagsawaan babaliwalain mo lang ako. Wika nito. Hay nako mga Tay Amora nga naman. Vera, ang ayaw ko sa lahat ay yung sinasakal ako at umaastang asawa ko. Now kung magagalit ka ngayon then go on. Sige magalit ka hanggang sa gusto mo. Wika naman ni Cassius sa babae. Sige, mag-enjoy kayo ng babae mo. Sigaw nito at hindi nagtagal ay narinig niya ang pagkalabog ng pinto. Naitutop niya ang sariling bibig. Napagkamalan pa siyang babae ni Cassius Toyamla. Happy birthday Cassius! Wika niya habang pinupulot ang box ng cake na nahulog sa babae kanina. Nakaka-stress pala kapag masyadong bata ang karelasyon. Wika nito nang bumalik na sa dining area. Ikaw naman kasi, dapat hinayaan mo siyang manatili dito. Ipakilala mo siya sa akin di sana wala kayong problema ngayon. Wika niya, nakakainis. Masyadong sensitive. Nakakita lang na may kasamang babae tiyak na at magseselos. Mapapanat ako sa stress. Wika naman ito na ikinatuwa niya. Sa totoo lang ay totoong batang-bata pa ang babae kanina. Saan mo ba nakilala? Sa Zamboanga. Dinala ko siya dito sa Manila para paralin siya. Natawa siya ng malakas. Sugar daddy ka na pala. Tukso niya rito. Hindi naman. Gusto ko lang namang tumulong. Sagot ng binata. Well, pero may nakuha ka na kaya ka tumutulong diba? Sus. Wag ako. Kilala ko kayong mga Tay Amorano. Wika niya. Masyado ka na namang nega Savannah. Wag mo namang lahatin ang mga Tay Amora. Wika nito. Habulin mo kaya. Ako. Maghahabol. Puputi na muna ang uwak. Napailing siya. You're such a heartbreaker Cassius. Someday. Kapag nakakita ka ng babae na mamahalin mo ng totoo. Maghahabol at maghahabol ka pa rin dahil ayaw mo siyang mapunta sa iba. Wika niya. Bahala na nga siya sa buhay niya. Ayaw ko talaga sa babae na maraming arte at feeling asawa na kaagad. Muling sambit nito. Gago. Ganyan talaga ang mga babae lalo na at nakuha nyo na ang isa sa aming kainosentihan. Yawa ka. Cassius ang sarap nyong paguntugin ng pinsan mo. Wika niya rito. By the way nasa office ko pala ang pinsan mo. Tulog na tulog ang walang hiya. Talaga. Kayo na ba ulit? Ano? Pumunta siya sa cafeteria asking me if we can talk. Pero bigla na lamang nahimete kaya pinahiga ko na lamang muna sa kama ko at pinagluto ko ng soup para mabuksan naman ang isip niya na ayaw ko na siyang kausapin pa. Pakinggan mo na muna kaya. Ako, ano ka ba? He deserved cold treatment from me pagkatapos ng ginawa niya. Sa harap ng mga magulang niya ay kaya ko siyang kausapin ng matino. Pero kung kami lang, sorry na lamang siya. Wika niya kay Cassius. Mamaya ay tatawagan niya ulit si Julie at sasabihin rito na kung sakaling nandoon pa si Stanley ay palayasin na ito.